Tingnan mo yun. Ang lakas talaga. Nagtatrabaho ng gusto sa init ng lesyon. Para sa ilang daang piso lang. Ipupusta mo ang buhay mo para doon. Mag-isa lang siya. Pero parang 8 kaming nagtatrabaho. Nauna na siya sa atin. Totoo. Nakapag-impake ng 1,000 bariles ngayon. Kumita na naman ng 500. Malapit na akong makapag-ipon. Para sa buhay ng kapatid ko. Lindsay naman oh. Ang galing-galing mo. Ano? CJ, punta na ako dyan. Doktor, kumusta na ang kapatid ko? MS, Min. Lumala ang kalagayan ng kapatid mo. Kailangan na siyang operahan agad. Ang operasyon ay nagkakahalaga ng 1,000,000 na piso. Ano, doktor? Hindi ko pa yan kayang bayaran. Kunin mo muna ang pera. O hindi namin siya matutulungan. Doktor, ligtasin niyo po ang kapatid. Siya na lang ang natitira sa akin. Baka mayroong ibang paraan. Gagawin ko lahat para maligtas siya. Kahit ano pa yan. Aray. Doktor, patawad, doktor. Hindi ka panipaniwala. Doktor. Hala. Hoy, seguridad. Tumigil ka. ₱1,000,000 lang. Ako na ang bahala. Ikaw pala ang Sister Nana mula sa ampunan. Nana, mula noong panahon sa ampunan, ang tagal na nating hindi nagkita. Di ko inakalang magkikita tayo rito. Huwag mo na akong tawaging Nana. Ako ngayon ay mula sa Angkanjang, si Jang Hiro, tagapagmana ng Angkanjang. Iwan na natin ang nakaraan kung saan dapat yon. Nana, binibining Jaya, salamat sa pagpapagamot kay Xiaonan. Huwag kang mag-alala. Babawi ako hanggang sentimo. Hindi na kailangan. Para siyang tunay na kapatid ko. Lubos ang pasasalamat ko. Binibining Hiro, tungkol sa pagkuha mo sa aking jade pendant. Hindi ko pa yan makalimutan. Ngunit, naalala mo rin pala kami. Dahil sa pendant na ito, ako naging tagapagmana ng Angkanjang. Zihi, ako na ang magpapagamot kay Xiaonan at bibigyan kita ng malaking halaga. Pero bago yun, gawin mo ang 2 bagay. Kahit ano, binibining Jaya, susundin ko ang lahat. Mabuti. Una, kakalimutan mo ang pendant. Pangalawa, ipalit mo ako sa napiling kasal, sa mayamang tagapagmana. Madali lang, di ba? Ano, magpakasal? Ikaw ang panganay na anak na babae ng pamilyang Jiang. Napakagwapo niya. Pero pilay pala siya. Kaya pala ayaw pakasal ni Hiro sa kanya. Alaynan, ako ang ikalawang anak na babae ng pamilyang Jiang. Ikalawang anak? Hindi ko alam na may iba pang anak ang mga Jiang. Dahil ako'y anak sa labas. Narito ang dokumento ko. Tingnan mo. Anak sa labas? Nagbibiro ka ba? Tara na. Teka. Paumanhin. Pasensya na pakiusap. Hindi ko sinasadya iyon. Ayos ka lang ba? Ang babaeng ito, paano siya naging malakas? Parang superhero. Kaya niyang buhatin ang 180 centimeters na si Ginoong Lo. Ibaba mo ako. Hihi. Nakikiusap ako, pakibaba na ako. Humihingi ako ng paumanhin. Bababain na kita agad. Ang pakiramdam na ito, anong nangyayari? May humila sa kanya. Bilisan nyo. Pasensya na. Kaibigan mo, Anong balak mo? nais kong pakasalan ka. Ha? Hindi ka pala Gusto mo maging girlfriend ko? Gigising ka ng 5 araw-araw, magluluto ng agahan ko. Pagkatapos ng trabaho gabi maghanda ng foot bath ko. Kung kailangan kong maligo, magpainit ka muna ng tubig. Kapag kinailangan, ikaw pa ang magpapaligo sa akin. Alaynan. Paliligo sa'yo. Narito ang 1 milyon. Kunin mo ito at umalis ka na. Alam mo ba kung sino ako? Kilala ako ng lahat sa Jiangcheng. Ako ang babaeng berdugo, mga babaeng makakasama sa akin, nawawalan ng braso o hita. Hindi ka patakot. Nag-training ako sa Devi. Tingnan natin sino ang mananalo. Ikaw. Sayang lang ang oras ko. Teka, Ikaw. Baos. Hulihin siya.
Anong ginagawa mo? Nangako ako kay Iro. Pakakasalan kita. Siya nga. Walang hiya ka. Binatang Lo, hindi hadlang sa pagiging makapangyarihan ng pera. Basura ka pa rin. Res, hulihin mo siya. Anong ginagawa mo? Mang-aapi ng bata sa liwanag ng araw. Wala na bang hustisya? Umalis ka na, pulubi, o papatayin rin kita. Subukan mo nga. Ayos ka lang ba? Sisiguraduhin kong ligtas ka mula ngayon. Nako, dumating na ang direktor. Aalis na ako. Hoy, anong pangalan mo? Nanay. Nauwi na ako. Hiro, nakahanap ka na ba ng papalit sa pagpapakasal kay binatang? Halimaw siyang manlalapastangan ng babae. Nay, paano mo isusubo ang anak mo sa ganong klaseng lalaki? Pero ang kasal na ito ay pinagkasunduan ni Lolo Lu at ng lolo mo bago sila namatay. At saka, ang angkan ng Lo ang naghahari sa Jiangcheng. Hindi natin kayang labanan sila. Mamamatay ako bago ko siya pakasalan. Tapos na ang usapan. Mamaya, dalhin mo ang pamalit na nobya sa ating bahay para sa hapunan. Aampunin ko siyang parang tunay kong anak. Matatanggap na ito ng angkan ng Lu. Hindi dapat makilala ni Lin Ziyi si inay. Baka malaman niya ang katotohanan. Nay, ang mga bagay na ito ay tapos na. Huwag mo nang isipin. HMPH, Lin Ziyi. Hindi mo malalaman, ikaw ang tunay na tagapagmana ng angkan. Hindi ko inaasahan na makita ka rito ng ganito. Simula ngayon, protektahan kita. Ngayong mag-asawa na tayo, baka dapat tayong magpalit ng WeChat. Ako na ang mag-scan sa'yo. Yang lumang phone mo gamit mo pa rin. Mas mabuting bilhan kita ng bago. Mukhang maayos buhay mo. Pagkalipas ng mga tao, sino ba talaga siya ngayon? Mabuting itago ko ang tunay kong pagkatao. Ako, pangkaraniwang manager lang. Sabi ko sa'yo, hindi kita akalain na mayaman kang tagapagmana. Kailangan ko nang umalis. Paalam. Maitutulong ko ba? Hindi ito karaniwang tindahan. Hindi kami naghahain sa ordinaryong tao. Walang pagsubok ng walang bili. Ang aming VIP na kliyente ay karapat-dapat sa higit pa. Yeru, Anong ginagawa niya sa isang mamahaling butik? anong coincidence, Yeru? Pareho pala tayo ng gusto. Sinong gusto ang parehong damit sa isang pulubi na tulad mo? Tagal na nating di nagkita. Kamusta ka na? Ilang araw pa lang ang nakalipas, pero ang ugali ni Iru ay nagbago ng lubusan. Kahit hindi kukunin ang damit na ito, hindi ito dapat mapunta sa isang basura na tulad mo. Si Miss Jiang ito, ng Jiang Corporation. Hindi kayo makakapantay. Miss Jiang, sinusubukan niya talagang gayahin ang iyong kariktan para akitin ang mga lalaki. Hindi totoo. Hindi ko gagawin yan. Huwag mo akong ikumpara sa isang mababang uri ng babae. Tama. Ang isang pulubi na tulad niya ay hindi karapat-dapat sa kuko. Kalimutan na. Hindi ko na pag-aaksayahan. Nako, punit ang damit. Masama ito. Ito ay isang custom designer. Sinabi ko na sa iyo. Ayos lang ito hanggang hinawakan ito ng babaeng iyon. Paano siya napakalakas? Halimaw ka, di makapalag, nanloloko ka. Sinira mo ang damit, ipinapahamak kami. Zihi. Kung gusto mo ang damit, ibinigay ko na sana. Bakit sisirain ang perpekto at isisi sa staff? Pero hindi ko. Nasira ang damit na... Isa itong mamahaling pasadyang damit, napakamahal. Alam kong nahihirapan pamilya mo. Pero hindi dahilan ng galit. Sa padalos-dalos mong ginawa, hindi mo klaseng man-iron ng tao. Eto ang alok ko, bilang pagpapaumanhin. Humihingi ka ng tapat na paumanhin, at sasagutin ko ang gastos. Hindi ko iyon sinira. Bakit ako magsusorry? MS, Jiang, huwag mong sayangin ang bait mo sa basurang yan. Mga katulad niyang, kakagat pa sa kamay na nagpakain. Tama na. Walang kwentang makipagtalo sa inyong lahat. Mga gwardya, huliin siya. Sinira niya ang paninda namin, at tumakas pa. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Hindi ko sinira ang damit. Pakawalan niyo siya. Tumigil ka. Kasabwat ka ng mapanlinlang na bruhang ito. Walang duda, ang babaeng si Lin Ziyi talagang magaling pumili ng magagandang mukha. Ngunit, ang lalaking makikasama sa kanya ay kasing sama niya.
Mga bulag na tanga. Mga bulag na gag, mga tanga. Ako ang tagapagmana ng Angkanjang. Pangahas na hamak na tulad mo, ang magsasabing bulag ako. Ikaw ang tagapagmana ng Giant. Dilat ang mga mata mong tingnan. Alam mo ba kung ano ito? Ang eksklusibong itim na card ng Angkanlu. Angkanlu. Pamilyar ang pangalang iyon. Bakit niya hawak ang black card ng... Si Lu Xiaofeng iyan, kilalang mananakit, hari ng negosyo sa Jiangsheng, at aking napipintuang asawa. Alisin mo ang maruming kamay mo ngayon, Dit. Z. Nasaktan ka ba? May sugat ka bang natamo? Simula ngayon, mawawala ka na sa Jiangsheng. Para sa kapakanan ng ating mga angkan, papalampasin ko ito ngayon. Ngunit kung mahuli kitang ginagambala siya, paalisin kita sa Jiangsheng. Tara na. Mukhang ang reputasyon ni Lu Xiaofeng bilang mananakit ay chismis lang. Buisit. Hindi natin pwedeng hayaan si Lindsay na makipag-ugnayan kay Lu Xiaofeng kung malaman niyang siya pala ang tunay na tagapagmana ng Jiang. Wala na ako. Nanay. Nagsisisi na ako. Gusto kong pakasalan si Lu Xiaofeng. Kalokohan. Di mo ba sinabing babae ang abuso niya? Ano ka ba? Chismis lang yun. Sa kanyang estado at estado natin, bagay na bagay tayo. At saka, ang gwapo pa niya. Di ko pa lamang maaga siya. Nanay, tulungan mo ako. Pero, sekretong impormasyon to. Nakakasal na siya. Sa kapalit mo, legal ang kasal nila. Papaghiwalayin mo sila. Nanay, gusto kong maging sekretarya niya sa Lu Corporation. Ayusin mo to para sa akin, nanay. Lindsay, pag naging sekretarya na ako niya, di na si Lu Xiaofeng, lilinggan pa sayo. MS, Jiang. Itinago mo ang larawan ni Hiro. Swerte niya sa'yo. Napakapalad. Ni di alam ni Hiro tong larawan. Nung nakita namin siya sa ampunan, walang birthmark. Nagduda ako. Buti na lang sinabi mo, nawawala ang ibang birthmark pag tumanda. Muntik na kong magkamali. Ngayong malaki na siya. Pero, namimiss ko yung musmos at mabait niyang self. Binibini, binibini. Ayos ka lang po. Okay lang ako. Samahan namin kayo sa ospital. Yung marka ng kapanganakan nito, parehong-pareho sa akin. Binibini, gumising po kayo. Binibini, gumaganda pakiramdam nyo. Kayo po ay, Jiang ang apelyido ko. Tawagin nyo na lang akong Tita Jiang. ano po ang nangyari sa akin? Pasensya na po, nabangga po kayo ng sasakyan namin. Huwag po kayong mag-alala. Sagot namin lahat ng gastusin. Pasensya na po, Binibini. Yung aksidente, bakit ganap na pareho ang marka sa litrato at sa akin? Kilala kaya niya ang tunay kong magulang? Ma'am, larawan niyo po ba yan? Ah, yan ang anak kong bata pa. Anak niyo po, pwede ko bang masilayan ng malapitan? Sige. Paumanhin po, makikisingit lang po. Pasensya na po, huwag po kayong mag-alala. Madam, ayos lang po ang anak ninyo. Makakatulong ang 2 araw na pahinga. Ah, hindi naman siya. Buti naman at okay siya. Malaki na ang anak ninyong babae. Kitang-kita pong mahalaga sa inyo ang litratong ito. Hindi ko dapat tingnan ngayon. Nakakamangha naman. Kung mahanap ko lang sana ang nanay ko, sakto na sana ang lahat. Anong pangalan mo, Hiha? Tatawagan ko ang magulang mo. Ako si Lindsay, Z na lang ang tawag sa akin. Lumaki ako sa ampunan. Lindsay. Pamilyar ang pangalang ito. Elres Jiang, okay po ba ka? Ay, sa ampunan ka lumaki. Anong pagkakataon? Ang anak kong babae rin pala, ay nasa ampunan. Siguro, magkasaampunan kayo. Kaya natagpuan niyo na ang anak ninyo. Ano nang pangalan niya? Jiang Hiro. Jiang Hiro. Nagkakilala ba kayo? Ako at si Iru, magkasama kaming lumaki sa iisang ampunan. Ah, ibig sabihin, kayo si Ginang Jiang mula sa River City. Dahil, matalik kayong magkaibigan ni Hiro, paano kung manatili muna kayo sa amin? Mas mainam ito, para sa inyong paggaling. Salamat po, Gina. Huwag po. Saan kayo nakatira ngayon? Tapos na ang kontrata sa dati kong tinutuluyan. Ganito ang sitwasyon, Binibi. Wala raw malalang sugat sabi ng doktor, pero hina po kayo ng pagod. Makakaalis na kayo sa ospital. Desidido na ito, mananatili kayo sa amin. Tama po, Binibining Lin. Pumayag na po kayo. Chairman Jiang, handa na ang discharge papers. Alis na tayo. Pag-uwi natin, papaglutuin ko ng masustansyang sabaw para lumakas kayong muli. Gagaling kayo kaagad. Umalis na.
Z. Z. Pamilyang Jiang. Bakit pupunta si Z sa mga Jiang? Magandang araw po, madam. Nako, dito pala nakatiras. Ang ganda naman. Tara na. Nay, nakauwi ka na. Anong ginagawa mo rito? Tingnan mo ang sarili mo. Ang saya mo nang makita si Ziyi. Nabasag mo ang tasa. Inanyayahan ko si Ziyi na manatili dito. Sa ilang araw, alagaan mo siyang mabuti, ha? Malinaw. Gustong-gusto ni Nay si Lin Ziyi. Alam ba ni Lin Ziyi ang tunay niyang pagkatao? Hindi ko siya pababayaang manatili sa Jiang's. Syempre naman. Lin Ziyi. Ayaw mo bang patunayang karapat-dapat ka sa iyong tunay na ina? Sige, pagbibigyan na kita. Aalis ako para sa trabaho. Alagaan mong mabuti si Ziyi. Bisita naman natin siya. Huwag kang mag-alala, nanay. Ako ang bahala sa kanya. Ehem. Lin Ziyi. Kahit nananatili ka sa amin, ang mga Jiang ay ayaw sa mga palamuni. Naiintindihan ko, Yiro. Simulan mo sa pagpupunas. Ikaw ang magbantay sa kanya. Huwag mo siyang pahintuin. Ang kanyang paghihirap ay aking kasiyahan. Gamitin mo itong basahan para linisin ang bawat sahig ng mansyon ng mga Jiang. Bakit hindi ako pwedeng gumamit ng mop? Ang mop ay sira. Kanina ay maayos pa. Sira na yan kapag sinabi ko, maglinis ka na. Ikaw. Huwag kang manghahasa. Pagsisisihan mo ito. Bilisan mo ang paglilinis. Pagbalik ni Binibining Jiang, magkakaproblema tayong lahat. Bilisan mo. Bilis. Gina, ganito kanila, para lang, paalisin ka, pero pinipilit mong manatili. Walang hiya. Para sa katotohanan, kailangan kong tiisin ito. Gumalaw ka ng mas mabilis. Narinig mo, Array, linisin mo ang parte na ito. At dito, bilis. Hindi ka ba kumain? Ang bagal mo, Arg. Ang malaking bahay ng mga Jiang, ang tagal linisin, nakakapagod, at pilit na gumagamit ng basahan, matatagalan ito. Sobra ang oras mo, ha? Aray, ang sakit. Pagkatapos maglinis ng buong araw, sigurado nang hihimatayin ng ordinaryong tao. Sino ang mag-aakala na siya'y mananatiling malakas pa rin? Ang hilo ko. Z. Sino ang may gawa nito? Ah, ikaw pala ang lalaki. Tinatago niyang kabit. Manghihimasok pa sa mga usapin ng Jiang family. Si Mr. Lo, ang kabit, tinawag kanyang lalaking kinakalingan ng kabit. Paano mo ito matitiis? Hoy, makinig ka sa payo ko, ni hindi mo alam kung sino siya. Huwag kang magbanta ng walang laman. Wala akong pakialam kung sino siya. Alam mo ba kung nasaan ka? Ito ang Jiang family, pangalawa sa Jiangcheng. Tanging Lu Corporation lang ang kinatatakutan namin, ang mga higanti ng industriya. Walang makakapantay sa kanila sa Jiangcheng. Tingnan mo ang sarili mo, mga walang kwentang tao lang kayo. Pangahas kayong lumaban sa makapangyarihang Jiangs. Kapag inawi mo ang Jiang family, itatala ka sa blacklist ng buong Jiangcheng. Hoy, tingnan nga natin, sinong may lakas ng loob manggulo sa aming estado. Binibini, siya iyon. Sa palagay ko, palayasin na ang gagawang ito kasama niya, sa ngalan ng Diyos. Lu Xiaofeng. Siya pala ang negosyante, Lu Xiaofeng. Ang gwapo niya. Imposible, tandang bulag ka. Huwag kang papakita sa Jiangcheng. Binibini, ikaw ang may gawa nito. Mga gwardya, itabi ang babaeng ito sa Jiang family. Binibini, awa naman po, pakiusap. Binibini, Xiaofeng, huwag kang magkamali. Lagi kong sinasabi kay Z na tumigil sa paggawa ng gawaing bahay pero ayaw makinig. Sa totoo lang, walang respeto ang mga utosang ito. Inaapi si Ziyi sa likod ko. Nasaan ang kwarto niya? Xiaofeng, ang nangyari ngayon ay isang hindi pagkakaunawaan. Huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala kay Ziyi mula ngayon. Hindi na ito mauulit muli. Makinig kayong lahat, ang babae ko, si Lu Xiaofeng, ang paninirahan sa inyong tahanan, ay isang karangalan para sa inyo. Simula ngayon, kapag may nambuli sa kanya muli, lisanin agad ang Jiangcheng. Tandaan, kumalat man ang balita ngayon, kayo ang mananagot. Binibining Jiang, ginalit mo ang pamilya Lu, mga utusan, lumabas kayo ngayon din. Ano nang nangyayari sa akin? Sino ang nag-ayos ng mga sugat ko? Sandali, akala ko. Narinig ko ang boses ni Xiaofeng.
Binibining Lin, gising na kayo. Ay, kakaiba. Bakit bigla na lang sila? Napakabait sa akin. Nasaan ang supervisor na? Nagpasimba sa akin kanina? Ah, Chai. Ziyi, nagising ka rin. Bakit kakaiba ang ugali ng lahat ngayon? May nangyari ba? Yung katulong na nambastos sa'yo kanina, pinaalis ko na. Ziyi, huwag mo ako ikagalit dahil dito. Siyempre, hindi. Ang mood ni Iru ay nagbabago parang panahon. Mag-ingat na lang. Ate, kasalanan ko kung bakit ka nandito. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana huminto sa kolehiyo. O sumuko sa pangarap mong MMA. Sige na, siyaw na. Nagtiwala tayo sa isa't isa simula pagkabata. Lumaki sa ampunan na iyon. Walang relasyon ng dugo sa pagitan natin. Pero ikaw ang pinakamalapit. Sa pamilyang mayroon ako. Kaya pala galing siya sa ampunan. Isinakripisyo niya ang lahat para sa kapatid niya. Nakuha ko. Aha. Kung mahal niya talaga ang Izen. Tayo na lang. Magbukas ng Ilali Club. Ha, anong posisyon ang ibibigay natin sa kanya? Gawin siyang kapitan ng team. Hoy, huwag kalimutan, kailangan niyang dumaan sa parehong tryouts gaya ng iba. Sige po. Perfecto. Lindsay, kakakuha lang ng marriage certificate tapos makikipagkita ka sa bola. Nasaan ka na? Lu. Legal na tayong mag-asawa ngayon. Lu pa rin ang tawag sa akin. Bakit hindi mo? Subukan mong tawaging asawa. Ako si Lu Xiaofeng. Xiaofeng na lang ang tawag mo. Tawagin mo akong Lindsay. Heto ang susi ng bahay ko. Nasa school district itong property. Ay te-text ko sa'yo ang address. Dahil legal tayong mag-asawa, dapat na tayong magsama na sa isang bahay. Sandali lang. Ang mga bahay sa school district. Abot 2 milyon ang presyo. Diyos ko, ilang taon pa ba ang kailangan kong pag-ipunan para mabili to? Teka, sigurado. Itong property na to, mana pa sa lolo ko. Medyo luma na nga lang. O sige, may mga gagawin pa ako. Aalis na ako ngayon. Tandaan mong lumipat na. Ito ay kay Jilo. Kamakailan lang niya. Binili ang property na ito. Heto ang kontrata. Anong nangyari? Ikaw ba ang bumili ng bahay na ito? Hindi ako. Oo. Ang sir ang bumili ng property na ito para sorpresahin ka nito. Ang bahay na ito, sa totoo lang, ito'y mana pa sa lolo ko. Dahil mag-asawa na tayo ngayon, gumastos ako ng pera para ayusin ito. Broke ka na ba ngayon? Sigurado. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa gastos. Mula ngayon. CJ. Kami ay mula sa Lu Groups, Martial Arts Club. Kung interesado ka, subukan mo sa club namin. Martial Arts Club. Lu's Martial Arts Club ay humahanap ng fighters. Gusto nilang subukan ko. Yehey! Talaga? Alam mo ba, noong bata pa ako, mahilig na ako sa martial arts. Pupunta sa club na ito para sumubok sa Sanda. Tanging mga may world-class awards lang makakapasok. Ito ang top club sa Jiangcheng, ng dominanteng pamilyang Lo, narinig kahit ang world champion. Na si Liu Yanen ay darating, sabang sabi na andito siya dahil sa may-ari ng club. Ang ganda ng resume mo. Bakit ka humihingi ng hininga? Wala lang ito, sinusubok lang ang swerte ko. Tingnan mo, national champ na si Liu Yanen. Mag-alis kayo dito, bakantihan ang lugar para kay Yanen. Bakit siya ang world champion? Sino ka ba? Umalis ka. Ang champ ng Anan University dito, nagbibiro ka lang di ba? Sino bang sumasali sa paligsahan, mula sa walang pangalang paaralan, ang katulad niya? Ay may lakas ng loob hamanin si Nat? Kayang iPad ambaninan, gamit ang isang daliri. Ako rin ay national champion, bakit hindi ko siya may galaw? Walang katuturan ito. Gaga.
HMPH. Akala mo makakalaban mo ako? World champion. Tama. Kung lahat ng world champion ay katulad ng ugali mo, nakakahiya talaga. Ulitin mo nga. Makinig kayong lahat. Ang makapagbibigay leksyon sa kanya ay magiging personal kong assistant. Mas malala ang pagkatalo niya. Mas masaya ako. Maging assistant ni Liu Yanan? Lahat ng manlalaban dito ay papatay para dyan. Exact. Sampilin nyo. Anong ginagawa mo? Ginoong Lu, may problema. Inatake si Madam. Ano, sino nang may gahasang hawakan ng babae ko? Tumigil ka dyan. Ito ba ang pananakit kay Madam na sinasabi mo? Mukhang si Madam ang umatake. 5 ang kaya niyang sabay-sabay. Mga taong nakahandusay. Sila ba'y mga provincial award? Gaano siya kasindep? Anong nangyayari? Ang lalaking hinahangaan ko ng matagal, Lu Xiaofeng. Ang gwapo niya. Ito ba ang maalamat na negosyante? Si Lu Xiaofeng. Ikaw ba ang negosyanteng magnate? Ay, paano? Paano ako magiging magnet? Tama. Kakaiba. Bakit itinatwa ang pagkatao niya? Kung gayon ikaw ay, Ako ay, espesyal na katulong ng Tama ba? Nakita ng CEO ang mga gulo, kaya ipinadala niya ako. tutu. Oo, eksakto. Kaya nga, tawagin niyo na lang akong Assistant Lu. Tungkol sa hitsura ng CE. Makisig at gwapo, di ba? Di ba? Oo, tama. Ang CEO namin ay hindi kamukha niya. Ang CEO namin, pambihirang alindog sa buong probinsya. Tingnan mo siya. Nasaan ang charismang yun? Hindi ka ba si Lu? Hi, teka, anong nangyari rito? Assistant Lu, may maipapaliwanag ako. Ang totoo, itinuturo ko ang babaeng ito. Pinalakas ang katawan para manakat sa mga aplikante. Tigil ang kasinungalingan. Kayo ang nanguna. Siya ang di makapigil sa amin. At inatake kami. Alam ko si Z, hindi siya manghahamon. Kahit sino ang may kasalanan. MLU, dapat kong alamin ang iyong profesionalismo. Lahat ng sangkot sa gulo ay matatanggal kagad. Eh siya? Assistant Lu, pakiusap. Nagbibiro lang kami. Walang masamang intensyon. Nagkaintindihan lang tayo. Ayos ka lang. Okay lang ako. Mukhang kilala. Ni Assistant Lo ang bruhang ito. Kung pantay-pantay, dapat pareho ang parusa. Ang pagkiling mo. Masamang tignan. Sa CEO. Mga tanga, di nyo kilala si Lu Xiaofeng. Siya ang CEO natin. Dahil lahat ay isang pagkakamali lang, hindi ko ito i-report sa boss. Pero kung mauulit pa, mawawala lahat ng interview rights niyo sa Genshin. Naiintindihan? Lubos na nauunawaan. Alis na kayo. Simula nang sumikat si Lu Xiaofeng, hinahangaan ko na siya. Pangahas kang hamak na kunin siya. Lin Ziyi, di ba? Maghintay ka lang. Si Lu Xiaofeng, sa akin ka lang dapat. Okay ka lang ba? Hindi kaya magagalit boss sa pagtrato mo sa kanila? Malapit naman, kami ng boss namin. Pero hindi mo ba dapat tanungin kung bakit nila ako ginanon? Paano kung totoo nga? Ano man ang dahilan, naniniwala ako, may sarili kang rason, nagtiwala ako sa'yo. Talagang nagtitiwala ka? Walang duda. Asawa kita. Sino pa ang pagkakatiwalaan ko, kundi ikaw? Alam kong maniniwala ka. Ito ang nangyari kanina. Nakaupo lang ako roon. Nang hingin nila ang upuan ko. Tumanggi ako at tinanong kung bakit. Tapos silang dalawa. Nakalimutan mo bang, may natitira pa akong dito? Dugo. Ayos ka lang ba? Okay lang siya. Tawag ako sa 120. Hello, 120. Sa mga palabas na napanood ko, naglalabas dapat ang ospital ng critical condition notice. Terminally ill na ba siya? Nahilo lang sa dugo yun. Malikot ang imahinasyon ni Madam. Pag nalaman ni President Lo na ang bagong asawa niyang sinusumpa siya ng ganito, magwawala yan sa galit. HM. Hindi pwedeng may malubhakang sakit. Nangako ka na. Sasamahan ako sa buhay. Kung mawawala ka, ano na ang gagawin ko? Lu Xiaofeng, hindi ka pwedeng kahit na, pampalit akong nobya at bagong kasal lang tayo. Ayokong mamatay ka agad. Naku, delikado to. Seryosong seryoso si Madam. Paggising ni President Lo, balat buhay ako nito. Madam. Miss, nagsisinungaling lang ako. Hemophobia lang talaga siya. Ganyang kataas na lalaki. Takot sa dugo.
Impossible. Lu Xiaofeng. Bakit ka umiiyak? Akala ko mamamatay ka na. Sino nagsabi noon? Haha, sa totoo lang, naipaliwanag ko naman. Nahilo ka sa dugo. Ayaw niyang maniwala. Talaga. Hahaha. Lu Xiaofeng, malaking tao takot sa... Hahaha. Pero seriously, kahit nahihilo sa dugo, sa pang-araw-araw. Masyadong macho si President Lo. President Lu. Palayaw lang namin yan. Kapag nagbibiruan kami, nagbibigayan ng magarbong titulo. Di ba, Pres? Bow. Hindi ko inakala na isang importante mong tao ay tatawag sa akin ng ganitong magalang na titulo. Di ba? Aray, ang sakit. Ay, masakit. Ako, hindi nga. Tingnan mo, ipapakita ko. Salamat sa pagod mo ngayon. O pala, ano pangalan mo? Di ko nahuli kanina. Trabaho lang. Matagal na kaming magkaibigan. Ni Xiaofeng. Tawagin mo na lang akong Bowsy. Alaynan. Hoy, di ba sinabi mo, kakain tayo kanina? Dapat, umaalis ka na. Teka, Xiaofeng. Ano nangyari sa mata mo? Di ko sinabing busy ako. Nababaliw ka na ba? Baliw? Kaya pala nalilito ako. May tinawag ang nanay ko. Kailangan ko nang umuwi para sa hapunan. Aalis na ako. Sandali. Hintay ka pa ng konti. Ilibre ko kayong lahat ng pagkain. Labas. Umalis ka na. Kalimutan mo na. Kapag tumagal pa ako, baka balatan ako ng buhay ng asawa mo. Gumagaling ka na ba? Dapat kumain ka ng mas maraming prutas at gulay. Naiintindihan mo. Paano ba naging? Ang lakas ng isang babae. Aray, pasensya na talaga. Di ko sinasadya na saktan ka. Ayos ka lang. Ginoo, matatag na ang kanyang kalagayan. Handa ng ma-discharge. Binata, kailangan mong maging moderate. Baka magkaroon ka ng pangmatagalang komplikasyon. Magaling talaga ako sa ganitong bagay. Manyakis ka. Ngayon na ayos na ang lahat. Para ipakita ang pasasalamat ko, samahan kita mamili. Teka, ang mansa ng dugo sa damit mo. Ayos ka lang ba, nurse? Tawagin ang doktor. May mga damit naman ako, hindi mo ako kailangang bilhan. At saka, kakakumpuni mo lang 'di ba? Saan ka kukuha ng pera? Ito ang sweldo ko. Ipinapasa ko sa'yo. Gastahin mo kung saan mo gusto. Dapat di sayangin ang pera, 'di ba? Saka, paano kung sa dakong huli? Gustuhin nating magkaanak? Anak? Gusto mong magkaanak tayo? Hindi, nadinig mo ng mali. Z, gagastos lang tayo ng kailangan. Sa akin na ang iba. Makinig ka sa akin. Oy, di ba't dapat tayo mamimili ng damit? Bakit nasa jewelry store? Huminahon ka. Tingin-tingin lang muna tayo. Naku Jilu, hoy. Ano pong maitutulong ko sa inyo ngayon? Pakikuha po ang pinakamahal niyong alahas. Para matingnan ko. Syempre po, sandali lang. Teka, custom-made lahat ng alahas. Sa store na to, ang basic pieces nila ay nagsisimula. Paano tong design na to? $4 milyon. Paumanhin na. Salamat na lang. Sa susunod na lang muna. Tara na, alis na tayo. Hay sandali. Subukan mo ng isukso. Hindi ba? Libre naman to eh. Eh di wow. Ang ganda talaga nito. Ang amoy ng luxury na hindi kayang bilhin ng pera. Mamaya na lang. Sabihin mo sa Salesladi. 2,000 lang tong hikaw na to. 2 milyon less 50%. 2,000. Ano? 2,000. Ang galing mo sa pagtawad. Loko ka ba? Kahit mura ito, hindi natin kayang bilhin ang singsing. Heto na, Day. Mga ordinaryong tao lang kami. Di makabili ng mamahaling alahas. Huwag mo kaming ipahiya. Alis na. Ale. Sa totoo lang, nasa promo itong singsing. 2,000 pesos na lang. 2,000. Seryoso ka? Ibalot mo na. Meron pa bang ibang promo? Oo, marami pang promosyon. Si Lu Xiaofeng, negosyanteng hari ng Jiangcheng, hindi ba siya malupit na halimaw? Bakit ngayon ang lamang niya sa bagong babae? Siguro mga chismis lang yun. Swerte niya. Kung may gaganyan sa akin, titisin ko lahat.
Anong ginagawa mo? Tumayo ka, bilis. Z, kasa na tayo ngayon. Pero gusto kong makuha mo ang meron ng iba. Mamahalin kita ng labis. Pwede bang tanggapin mo ang unang singsing na ibibigay ko? Ano nang ginagawa mo? Bakit mo papiliin ang pinakamaruming damit ko sa pinakamasalimuot at nakakahiyang sandali para pag-usapan ang seryosong bagay? Sa paningin ko, ikaw ang pinakamaganda palagi. Salamat, Xiaofeng. Ginoong Lu. Ano ang dahilan ng pagpunta ninyo, Ginoong Jiang? Alam kong matalino ka. Tara't diretso na tayo sa punto. Hangad ng anak kong si Hiro na makasama ka. Nais niyang maging personal mong assistant. Ayon sa balita, siya ang nagplano ng pamalit na ikakasal. Iyan ay pagiging bata pa ni Hiro. Nasaway ko na siya. Isinasaalang-alang ang malapit na ugnayan ng mga magulang natin. Pakisuyong pagbigyan mo ako. Bagamat asawa ko na si Z ngayon, nakatakda akong ikasal sa inyong tagapagmana. Bakit hindi natin gamitin ito upang kilalanin ng Jiangs si Z bilang ampon na anak? Sa ganito, si Z ay may iwas sa chismis ng madla. Payag ako. Ngunit may dalawa akong kondisyon. Una, ipahayag niyo siyang ampon na anak. Pangalawa, panatilihing lihim ang identidad ko, lalo na kay Lindsay. Kasando, mukhang tunay na. Nagmamalasakit si Lu Xiaofeng. Anak ko, hanggang dito na lang ang maitutulong ko. Magandang araw. Mga kasama, si Ginoong Lu ay abala sa mga bagay at ako ang naiatas na mamahala. Bakit nandito si Ziyi? Sabi ko na nga ba, ang MMA club ng Lu Group ay may plano. Lahat ito para sa kanya. Tunay na nagmamahal si Xiaofeng sa kanya. Dapat akong maging maingat. Jiang Yiru. Ano nang ginagawa mo dito? Binibining Jiang. Hindi masama yung babae sa likod ni Assistante Luo. Sa totoo lang, bagay sila ni Assistante Luo. Ito ang sitwasyon. Yung babae sa likod ko ay aking sekretarya. Siya si Jen Yiru. Nakita ni Director Luo ang trabaho ko, kaya nagtalaga siya ng sekretarya. Para mahati ang responsibilidad, mukhang ikaw ang nagpakana kay Direktor. Kung may kailangan kayo, kausapin niyo si Sekretarya Jiang. Z, puntahan mo opisina ko. Ikaw naman, manatili ka't magsanay sa pamumuhay dito. Z, sama ka sa akin. Nako, si Lin Ziyi na naman. Pambansang Sunday Champion Liu Yanen. Gusto mo bang makipagtulungan? Ang tagapagmana ng Jiang Group na si Jiang Yi, may gusto rin kay negosyanteng Lu Xiaofeng. Pero may kasundo ang pag-aasawa na ang mga pamilya. Bakit ka magpapakababa? Hindi kailangan ng dahilan, basta malaman mo, makikinabang ka sa pakikipagtulungan sa akin. Di tayo'y magtulungan ng masaya. Hintay lang mawawala din ang kayabangan ni Lindsay. Bakit wala ka sa magandang sekretarya mo? Kailangan mo ba ako? Ano, nagsiselos ka ba? Hindi naman. Lene, talaga? Talaga. Ang kasal natin ay nagkataon lang at hindi ako dapat makialam. Malaya kang ligawan kahit sino. May gusto kang iba, no? Ay, ang sakit-sakit. Nadudurog ang puso ko. Pasensya na, ako. Mukhang abala si Assistant Lu. Oops, nakakaistorbo ba ako? Hindi naman. Ziyi, mahal, ang saya na makita ka dito. Tungkol sa mall, kasalanan ko lahat. Nagsisisi ako simula noon. Mapapatawad mo ba? Nakalimutan ko na yon. Ziyi, malaki ang halaga nito sa akin. Kung wala nang iba, iiwan ko na kayong dalawa. Lindsay, magbabayad ka sa ginawa mo. Ano yon? Assistant Lu, tungkol sa mall. Huwag mo sanang isama ng loob. Wala nang pakialam si Z, kaya wala rin ako. Pero tungkol sa mga kondisyon ko, dapat sinabi na sa'yo ni Chairman Jiang. Itago ang pagkatao ko. Hindi dapat malaman ni Z. Makakasiguro ka, ito ang profesional na tungkulin ko. Kung ganun, sisiguraduhin kong malalaman niya.
Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Maghanap ng 2 tao sa venue. Si Assistant Lu pala ang milyonaryong si Lu Xiaofeng. Ipalasap ang balitang ito kay Lindsay. May isa pang bagay. Pangunahing prioridad ngayon ay patalsikin ng tusong si Lindsay. Lumabas ka na. Bibigyan kita ng patas na pagkakataon. Tandaan mo ang pangako mo. Sabi nila si Assistant Lu ay ang negosyanteng si Lu Xiaofeng. Narinig ko rin, ang bagong sekretaryang si Jiang Yiru ay ang tagapagmana ng pamilyang Jiang. May chismis, nakakasal na siya sa tagapagmana ng pamilyang Lu. Talagang hindi siya nandito para magtrabaho bilang sekretarya. Para bantayan lang ang nobyo niya. Pero sa totoo lang, sila ay swerteng magkatulad. Perpektong tambalang may poder, di ba? Bakit hindi ko naisip yon? Siya pala ang negosyanteng si Lu Xiaofeng. Yanen. Magaling ang trabaho. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, Yanen. Pero, totoong si Assistant Lu ba? Ang maalamat na si Lu Xiaofeng. Huwag magtanong ng hindi mo dapat malaman. Itago ninyong mabuti ang sikretong ito. Naiintindihan? Opo. Magsisimula na ang palabas. Kaya totoo ang mga chismis. Pagkatapos ng lahat, Pasensya na. Nadapa ako. Tulungan mo ako. Nandoon ang klinika, ikaw na bahala. Ang sakit ng paa ko. Secretary Jiang. Sa'yo na to. Secretary Jiang, gumaling na ang binti mo. Pakialamera ka. Umalis ka na. Hoy. Lu Xiaofeng, kahit di mo ako tulungan, isang hakbang na lang, magtatagumpay na plano ko. kapag si Xiaofeng ay bumalik, kailangan kong malaman ang totoo. Bakit nakapatay ang mga ilaw? Xiaofeng, may kailangan ako sa iyo mismo malaman. Anong problema? Ikaw ba talaga? Anong bagay? Xiaofeng, may nagtututok sa akin. Sagipin mo ako, pakiusap. Para sa samahan ng ating pamilya. Hindi ko yon problema. Anong ibig mong sabihin kanina? Nais kong marinig sa sarili mong bibig. Totoo ba na? Lu Xiaofeng, wala ka bang pakialam sa reputasyon ng Angkang Lo kung hindi ka darating agad? Sa akin mapupunta ang sekretarya mo. Bitawan mo ako. Lokasyon. Z, may nangyaring importante. Kailangan kong umalis. Xiaofeng, pwede bang sandali ka pa? Anong nangyari sa'yo ngayon? Masama ba ang pakiramdam mo? Z, emergency ito. Kailangan ko talagang umalis. Pero, hindi ka ba pwedeng manatili? Hindi. Dapat kong alamin ito. Lumayo ka. Kahit ang Diyos ay hindi makakapagligtas sa'yo ngayon, wala nang makapagliligtas sa'yo ngayon. Hindi. Tulong. Huwag. Tigil. Sino ka? Ikaw. Pagsisisihan mo to. Xiaofeng. Xiaofeng. Ako. Sobrang ginaw ko. Xiaofeng. Ako'y takot na takot ako. Huwag mo akong iwan. Palagi mo palang minahal si Ir. Kaya noong una tayong nagkita, importante sa'yo kung ako ang tagapagmana ng Jaya. Hindi tungkol sa estado, kundi kung ako nga siya. Yun na iyon, kung ganoon nga, ako na ang aatras para sa... Binibining Jiang, natapos ko na ang iyong hiling. Hindi ba dapat ayusin na natin ang bayaran? Kunin mo ang pera mo at umalis ka na. Tandaan hinding-hindi nangyari ang mga pangyayari ngayon. Huwag mag-alala, Binibining Jiang. Isasantabi ko ang lahat. Lumabas ka. Binibining Jiang, maayos ba ang takbo ng plano?
Mahalaga ang iyong stratehiya. Hindi ko mapaghihinalaan ni Lin Ziyi. Si Lu Xiaofeng ng epektibo. Ngayon sinusubaybayan niya siya. At nakita ang aming ginawang pagkakayakap. Pinupuri mo ako. Binibining Jiang. Ngayong may alitan na. Sa pagitan nila, dapat na tayong kumilos. Para tuluyang putulin ang ugnayan nila. Nang ahas si Lin Ziyi na hamenin ako, sumusobra na siya. Xiaofeng, hindi ka ba pwedeng manatili? Z, kailangan kong umalis. Hindi na ito pwedeng maantala. Pero, Nais kong sirain mo ang reputasyon ni Lin Ziyi. Gagawin ba talaga natin ito kung hindi ka magiging malupit? Hindi mo makakamtan ang iyong ninanais. Hoy, Yiru. Anong problema? Ziyi, sagipin mo ako. Nasaan ka? Nasa Chuangxiang KTV ako. Bilisin mo. Sige, paparating na ako. Huwag mo akong hawakan. Bastos. Umalis ka. Saklolo. Ziyi, may nanliligaw sa akin. Sagipin mo ako ngayon. Liu Yanan, Huwag kang makialam dito. Tulong. Ziyi, iligtas mo ako. Bilisin mo. May tumulong. Tulong. tigil mo yan. Isang tulisan lang ang nasa A-room. Si Yanan Liu dito ay isa, pambansang kampyon sa sanda. Higit pa sa kayang siyang bumugbog. Hoy, niligyan mo ng problema ang plano ko? Mas mabuti na kayong dalawang makuha ko. Babayaran mo to. Tignan natin. Ayos ka lang. Ziyi, lumapit ka muna dito. Ziyi, pasensya ka na. Kahit na masama ang trato ko sa'yo noon, iniligtas mo pa rin ako. Tapos na yang mga yon. Wala na yon. Oo nga pala, Ziyi, malamang nauuhaw ka na. Uminom ka ng tubig. Salamat. Ay nga, Yanan, may ako pang importante dapat gawin. Kailangan ko nang umalis. Paalam. Aalis ka, akala mo makakatakas ka. Bakit ang ulo ko parang nahihilo? Talagang pambansang kampyon sa Sanda. Magaling sa labanan at too sorry. Ganon din sa'yo, Lin Ziyi. Pagkatapos ng gabing to, wala nang makakalaban sa akin para kay Xiaofeng. Magaling magpanggap. Bigyan mo siya ng espesyal na pagtrato. Huwag mong kalimutang i-record lahat. Magtiwala ka. Naiari na. Ha ha ha. Mahal. Oras nang ipadama ko ang pag-ibig. Layas. Hahawakan mo ang babae ni Lu Xiaofeng. Pagtitripan kita. Si Lu Xiaofeng ang hari ng Jiangcheng. Umalis ka. Ngayon din. Mukhang may droga siya. Z. Gising na. Huwag kang aalis. Naglalaro ka ng apoy. Alam mo ba yan? Putangina. Arf. Lu Xiaofeng, ikaw manyakis ka. Ako ang manyakis. Kagabi, sino ba nang nagpumilit sakit? Inabuso mo ang sitwasyon. Isusumbong kita. Nakalimutan mo ba? Nakasal tayo sa batas. Unang beses ko yon. Bakit ko ibibigay? Sa manlolokong tulad. Pero, una ko rin yon. Sino ang nagloloko? Ikaw. Ginatungan mo ako. Habang naniligaw kay Jiang Yiru, palihim kang sumasama sa kanya. Kailan ko? Yung ba nung na naipit ang paa ni Jiang Yiru? Nung naagaw siya, iniligtas ko siya. Talaga. Sinisumpa ko. Ikaw lang, pagbubutihin ko. Paano mo ako nasundan? Sinundan mo ako. Pag-isipan mong mabuti. Sino bang nagsabing pumunta ka sa Riri kagabi? Ah, yun pala. Tumawag si Jiang Yiru sa akin kagabi. Tapos, nakita kong ginigipi si Liu Yanan. Kaya tumulong ako. Sige, sige na. Kung hindi mo maalala, huwag mong pilitin. Parang alam ko na kung sino. Dahil gumaling ka na, bakit di ka na lang umuwi? Hindi ko pa maiwan ang mga Jiang. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Teka, anong ibig mong sabihin? May lalaking alaga ka ba sa labas? Dahil nalaman mo na, magtapat na ako.
Anong itsura niya? Kalahati lang ba ng gwapo? Mas gwapo pa siya sa'yo. Hay, gusto mong makita ang litrato niya? Ha? Tingnan mo. Astig no. Napansin kong. Mas sumasagot ka na ngayon. Pag nalaman ko na ang totoo, babalik ako. Pumunta ka sa mga Jayang sa ilang araw. Magtiwala ka sa akin. Zihi, saan ka naman nagpunta nitong 3 araw? Bakit hindi ka umuwi? Yeru, may itatanong ako. 3 gabi na ang nakalipas. Saan ka pumunta? Nasa bahay lang ako buong araw. Tanungin mo sila kung di ka naniniwala. Hindi pwede. Nakita kitang umaalis. Nasa bahay lang si MS, Lin nitong mga araw. Hindi siya lumabas. Pagod na pagod ka na sa pag-alis mo. Magpahinga ka na sa taas. Kakaiba. Si Eru, parang sobrang nag-aalala sa pahinga. Ang pinakamahalaga ngayon ay alamin ang sikreto ng kaarawan at birthmark. Ano? Nung gabing yun sa Future KTV, sabi si Lin Ziyi na iligtas ni Lu Xiaofeng. Nalaman ni Lu Xiaofeng na tayo ang may kagagawan. Hindi ko rin alam, pero sabi nung lalaking yun, hindi naman tayo isinumbong. Ang weird. Wala naman akong kinain na panis. Bahala na, problema nila yan. Ilang araw nang hindi umuwi si Igres Jayang. Gapangin natin ang kwarto niya mamaya. Baka sakaling makakita pa ako ng clue tungkol sa batang iyon. Kitang-kita namang mahal na mahal ni Igres Jayang si Eru. Anting-anting na jade ng pamilya Jayang. Lin Ziyi, anong ginagawa mo sa kwarto ng nanay ko? Bukas ang pinto, akala ko may tao. Kaya pumasok ako. Ang kwarto ng nanay ko, hindi tambayan ng mga kawalang aso't pusa. Kakaiba. Bakit may larawan ng aking jade pendant sa album ng pamilyang Jayang? May hanay ng maliliit na titik dito. Wag na, tatanungin ko si Gian, Jayang pagbalik niya. Hay. Teka, mali ito. Dapat nasa trabaho ako. Ang daming nangyari nitong mga nakaraan. Nakalimutan ko ang trabaho ko. Hindi pa ako nagpaalam ng leave. Baka ako'y matanggal sa Tagapangulong Lo, ito ang footage mula sa Vision KTV. 3 gabi na ang nakalipas. Si Jen Yiru pala ang may kagagawan. Tagapangulong Lo, ipasa na ba natin ang bidyong ito sa pulisya? Ang bidyong ito, nagpapatunay lamang na, pumasok sina Liu Yanan at Jiang Yiru sa linya ng magkakaibang oras. Hindi nito mapapatunayan, ang kanilang ginawa sa loob. Ang kapal nila na hawakan ang babae ko. Mukhang sawa na silang mabuhay. Ziyi, tungkol sa nangyari sa KTV. Maraming salamat sa tulong mo. Ah, yung bagay na iyon? Walang problema, magkatrabaho tayo. Nagtutulungan naman tayo. Ah, siya nga pala, ito ay galing sa katrabaho ko. Espesyal na nagdala ng Australianong ipis. Napakasustansya nito. Ituring mo itong pasasalamat ko. Yanan, hindi ko talaga to matatanggap. Itong Australianong ipis na to. Dapat sa'yo na lang to. Ito, masarap talaga. Seryoso, wag na. Kapag sinabi ni MS, yan na kainin mo. Ginagawa mo talaga to ng sadya. Oo, sadya talaga. Ang katulad mo, hindi karapat dapat makasalo ko. Alamin mo, ang nangyari ngayon. Ang isang taong katulad mo, lumayo kay Mr. Lu, o sa susunod, hindi lang ipis ang dadating. Alis na tayo. Kalimutan na, pagkatapos ng lahat ng taon. Nakayanan ko naman. Anong ginagawa mo rito? Nag-ikot lang ako dito, nakita kitang nag-iisa, kaya pinuntahan kita. Anong problema? Nag-lunch ka ba? Bakit ka umiiyak? May nang-api ba sa'yo? Hindi ko sadyang umiyak. Hindi ko na napigilan. Huwag kang umiyak, huwag. Mula ngayon, nandito na ako para sa'yo. Ginoong Lo,
Kumpleto na ang impormasyon. Pinilit ni Liu Yanen si Madam kumain ng ipis. Nang tumanggi siya, ibinuhos nila sa pagkain niya. Ang alalay naman ay inilagay ang buong kahon sa plato ni Madam. Maghanda ng merienda para sa lahat ng contestants. Siguraduhin ang portion ni Z ay personal na maihahati. Dagdag pa, maghanda ng 3 servings ng sirang pagkain para kainin nila hanggang sa huling subo. Sandali lang, mga kasama. Ipapakain tayong lahat ni Boss Lo ng merienda. Meron tayong pagkain. MS Lin. Personal na pinaghanda. Kayo ni Boss Lo. MS Leo. Espesyal na disenyo. Para sa'yo. Espesyal ito mula kay Boss Lo. Talaga. Para lang sa akin. Meron din kayo. Ako rin may natanggap. Iba ang kay MS, Leo, kumpara sa inyo. Pasadyang ginawa ito ni Boss Lo para sa'yo. Sino bang nagtanong sa'yo? Ano to? Sira na ba ito? Noong pinakain mo si Madam ng ipis, naisip mo ba ang nararamdaman nila? Deserved mo yan. Sinabi na namin, espesyal ito mula kay Boss Lo. Bakit? Ayaw mong kumain? Pang-iinsulto yan kay Direktor Lo. Syempre hindi, kakainin ko na ngayon din. Hoy, hoy, hoy. Huwag mong iluluwa. Lulunin mo lahat. Pasalamatan mo si Direktor Lo. Huwag kang mag-alala. Ipagbibigay alam ko. Direktor Lo, Natapos na ba silang kumain? huwag kang mag-alala. Ako mismo ang nagbantay. Sina Liu Yanan at kasama niya. Ubos na ubos ang kinain. Saka ako umalis. Maduming paraan yan. Paano yung espesyal na pagkain? Para kanino? Sa tahanan ng mga Jiang. Jam. Si Jiang Yiro. Pampagana pa lang ito. Hindi ka ba kanang kamay ni Xiaofeng? Nasaan si Xiaofeng? Abala si Direktor Lo, pero libre niya ang lahat ng merienda sa club ngayon. Pinadalhan kita ng personal. Espesyal para sa akin. Oo, at inutusan ako na tiyaking maubos mo. Matutuwa siya roon. Ano tong masamang lasa? Ito, espesyal na ginawa ng pambansang chef. Kaya, kakaiba ang lasa. Espesyal na gamit mula sa abroad. Talagang hindi pangkaraniwan. ZP. Magandang pagkakataon ito para tanungin siya. Tungkol sa jade pendant at birthmark. ANV, Jiang. Nakauwi ka na. Oo. Aalis ka ba? Ah hindi, kakauwi ko lang mula sa trabaho. ANV, Jiang. May tanong ako. Nais kong sagutin mo ito. Sabihin mo ang nasa isip mo. Huwag kang mag-atubili. ANV, Jiang. May jade pendant ba ang pamilya ninyo na may nakaukit na mga numero? Oo. Paano mo nalaman iyan? Maaari ko bang ito ang pinagmula ng pendant na ito? Ang jade pendant na ito ay pamana ng aming pamilyang Jiang. Noong bata pa si Hiro, siya'y nawala ng ilang panahon. Buti na lang, mula nang siya'y ipanganak. Lagi niyang dala ang pendant na ito. Iyon ang dahilan kung bakit ko siya natagpuan sa ampunan. ZP. Ako ang mag-shoulder sa medical bills ni Xiaonan at bibigyan kita ng malaking halaga. Pero may isang kondisyon. Dapat mong gawin ang 2 bagay para sa akin. Una, kailangan mong kalimutan ang pagnanakaw ng pendant. Bilang panganay na anak ng pamilyang Jiang, kung malaman ito ng publiko, nakakahiya ito para sa amin. Kung ang pendant na iyan ay tunay na pamana ng aming pamilya, ang totoo kay Jiang Giro, siya ang nagutos na itago ko ang pendant. Nagkakaroon na ng sense, pero kung ngayon ay ilalantad ko ang pagnanakaw, walang maniniwala sa akin. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para tignan ang daladalahan ng larawan ni Jiang. Ayos ka lang ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi, Jiang Giro. Itinuring kitang kapatid, pero ginago mo ako. Nanay, bakit hindi mo sinabing nakauwi ka na? Lindsay, sinadya mo to. Binibini Jiang, hindi ko sinasadya, parang nahihilo siyang tumayo. Tumulong lang sana ako. Bigla akong natumba, siya pa ang nahulog. Lindsay, bruha ka. Paparusahan kita ngayon. Lindsay, papatayin kita. Tama na. Nakita kong ikaw ang unang umatake. Si Zihi hindi man lumaban. Tingnan nga, ang mga mata mo. Bakit pasa ang mata mo? Ang mata ko.
Lindsay, pagdurusa ang aabutin mo. Yiro. Nanay. Anong dapat kong gawin? Bukas na ang birthday party. Inimbita ko si Lu Xiaofeng. Hindi niya ako dapat makita na ganito ang itsura. Tama na. Pagod na ako mula sa business trip. Matanda ka na. Mga simpleng bagay. Ikaw na ang bahala. Hoy Hiro, isang buwan pa ang iyong birthday banquet. Kumusta na ang mga preparasyon? Abril 3. Sinabi ng direktora ng ampunan, noong bata pa ako, ang numerong nakaukit sa jade pendant ay aking petsa ng kapanganakan. Abril 3. Pero, tandang-tanda ko, Marso 4 ang birthday at ang larawang iyon, walang kwenta ang lahat ng ito. Dapat kong malaman ang katotohanan. Hindi naman niya nalaman, di ba? Oo, 3 ng Abril. Sa bahay natin ito gaganapin. Pipili tayo ng magandang gown para sa iyo. Nay, kompleto na ang mga preparasyon. Sa birthday banquet na ito, inimbita ko ang negosyanteng Lu Xiaofeng. Kung darating siya, ang pwesto ng pamilya Jiang sa River City ay hindi na maalag. Hiro, ikaw ang buhay ko. Sabi nila hindi siya sumisipot sa mga event. Baka hindi siya dumating. Nay, darating siya. Ginoong Lu, 3 ng Abril, ang birthday ni Miss Jiang. Narito ang kanyang imbitasyon. Nakuha na. Tatanggihan ko ito. Kaarawan, Abril 3 din ang birthday ni Z. Pumunta na tayo sa bahay ng mga Jiang. Ako na ang bahala dito. Huwag ka nang mag-abala. Ang daldal mo nitong huli. HMPH. Gusto mo lang makita si Madam, di ba? Hala! Ang social ng birthday party dito sa Jiangxi. Kahit hindi naman ito para sa akin. Ang pagtirig lang dito, sa napakagandang lugar na ito ngayong gabi, parang pagdiriwang ng sarili kong late na birthday. Oy, narinig nyo ba? Darating si Lu Xiaofeng ng Lu Group. Yung dambuhalang negosyanteng si Lu Xiaofeng. Nakita ko na siyang personal. Ang gwapo niya. Pero sabi nila, hindi siya sama-sama sa mga sosyalan. Hindi mo ba nalaman? Si Lu Xiaofeng at Jiang Hiro may kasunduan nung bata pa sila. Siyempre sa birthday ng nobya niya, darating siya. Buti na lang yung Lu Xiaofeng ko ay simpleng Lu Xiaofeng lang. Hindi yung milyonaryong Lu Xiaofeng. Kung hindi ang katulad ko, hindi aabot sa antas niya. Yung Jiang Hiro na yun, masama man ang ugali niya. Pagdating sa ganda at grace, wala siyang kalaban sa Jiangxi. Siya lang siguro ang karapat-dapat sa negosyanteng yun. Matagal ko nang naririnig, ang elegante ng Jiang heiress. Ngayong nakita ko siya, totoong katanji-tangi siya. Bakit siya nakamaskara? Lindsay. Kung hindi dahil sa'yo, napagsuntok sa mata ko kahapon. Hindi ko kailangang magmask ngayon, o marinig ang chismis ng mga tao. Magbabayad ka nito, gagawin kitang miserable ngayong gabi. Maligayang pagdating sa aking pagdiriwang ng kaarawan. Sana'y masiyahan kayong lahat ngayong gabi. Salamat sa pag-alay ng inyong oras sa kabila ng abala na dumalo sa kaarawan ng aking anak na si Hiro. Subalit, si Hiro ay nagkaroon ng allergy sa mukha kamakailan. Nauunawaan naming sana ninyo ang kanyang pagsusuot ng face mask. Nakakainggit si Hiro Jiang. Ang daming nagdiriwang para sa kanya. Pinagpala talaga si Chairman Jiang sa pagkakaroon ng magandang anak, isang karangalan. Ngayon, tayo'y magsaya sa pagdiriwang ng pamilya Jiang ng buong kasiyahan. Kung si Imres Jiang ay tunay kong ina, bakit napakalaki ng agwat namin ni Hiro? Hindi niya pababayaan ang magandang anak na tulad niya. Para sa isang pangit na tulad ko. Sino ito? Ang badoy ng itsura. Bakit inimbita ng mga Jiang ang mga mababang uri? Malamang nakisabay lang yan. Anong karapatan mo? Sirain ang pangalan niya. Kahit na simpleng tao man siya, panauhin siya ng pamilya Jiang. Dapat respetuhin natin siya. Si Miss Jiang ay mabait at maganda. Ang kanyang presensya ay nagpapakita ng kagandahan. Hindi tulad ng ibang pangit na nagsusumikap na magpanggap na maganda. Mga kapatid, ituring natin siyang pulubi sa ating pagdiriwang. Huwag nating sirain ang saya. Ikaw ang tunay na pulubi rito. Binibining Jiang, ang lakas ng loob niyang insultuhan ka. Kalimutan mo na, pero hindi ako magpapakababa sa level mo. Gusto mo nang umalis, hindi ganoon kadali. Ginoong Lu, oras na para dumalo tayo sa kaarawan ng tagapagmana ng Jiang. Kung hindi dahil sa ugnayan ni Z sa mga Jiang, ang katulad ni Jiang Hiro sa kanyang estado ay hindi karapat-dapat sa personal kong pagdalo. Siya nga pala, handa na ba ang pinaghandaang venue? Ayon sa utos ko, Ang sikat na restaurant na binanggit mo, pinaka-eksklusibong restaurant sa bansa, ay kumpleto ng naibok sa pangalan ko. Naghihintay ng inyong pagbabalik kasama si Madam. mabuti, tara na. Hay, Ay, nahulog siya. Nagpanggap bang nahulog? Para pansinin, kawawa naman. ang sakit. Itinulak mo ako. Lindsay, mamatay ka na lang. Sa ganitong paraan, ang titulo bilang tagapagmana ng Jiang ay magiging akin magpakailanman.
Mamamatay kaya siya dahil sa pagbagsak niya? Huwag kang matakot. Anong pakialam natin kung mamatay siya? Kusa siyang nahulog. Sarili niya ang may kasalanan. Z. Array. Sino ang nasa labas? Gusto mo bang mamatay? Hindi ba't sinabi na si Miss Jang ay naglalagay ng mask dahil sa allergy? Mukhang bogbog naman siya. Ang labo naman nito. Posible kaya. Mamatay na talaga ako. Z. Anong problema, Z? Siya ang dahilan kung bakit nanginginig ang lahat sa Jiang City, Lu Xiaofeng. Patawad po. Huli na ako. Baka hindi na siya magising. Ulitin mo nga. Makinig kayong lahat. Kung may masapit siya ngayong araw na ito, sisiguraduhin kong bawat isa sa inyo ay pagbabayaran niyo ng buhay. Ziyi, anong problema? Anong nangyari? Tanungin mo ang iyong minamahal na anak. Jiang Yiru. Aalma kita mamaya. Z. Gising ka na pala. Akala ko mawawala na kita ng permanente. Ziyi. Patawad. Kasalanan ko lahat ito. Dapat sana'y ipinagtanggol kita. Tandaan yung lahat, siya ay nasa ilalim ng proteksyon ni Lu Xiaofeng. Kung masaktan siya muli, gagawin kong impyerno ang buhay niyo. Hari ng Jiangsheng. Lu Xiaofeng. Z. Doktor. Dito. Bilisin mo. Doktor, kumusta ang asawa ko? Anong klaseng asawa ka? Buntis ang asawa mo, at hinayaan mong mahulog siya. Ano? Buntis si Z. Buti na lang, ligtas ang ina, at ang sanggol. Ibig mong sabihin, magiging ama na ako. Tahimik, tahimik. Nasa ospital tayo. Magiging ama na ako. Director Lu. Maligayang bati. Director, muntik nang makagawa ng malaking pagkakamalis pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko siya pahihintulutang. Lumapit sa inyo ni Ziyi muli. Sana'y inyong alang-alang sa ating mga lolo na matalik na magkaibigan. Patawarin ninyo siya ngayon. Sisiguraduhin kong pagagalitan siya. Elris Jiang, huwag kayong magsisi. Pwede kong patawarin si Jiang Yiru ngayon. Pero kung maulit man ito, hindi na ako magpapanggap pa. Yiru Jiang, kung hindi sinabi sa akin ng mga tao rito na itinulak mo si Ziyi, hindi pa rin ako maniniwala na gagawin mo ang ganitong kalupit. Huwag ka nang pumunta sa Law Corporation. Nag-resign na ako para sa iyo. Ano? Ma, ayaw ko nito. Yiru, naiintindihan mo ba? Nanilampasan mo na ang hangganan ni Lu Xiaofeng. Kung hindi ako nakiusap, hindi kanya palalampasin. Ma, hindi ako makapaniwalang si Xiaofeng ay walang nararamdaman para sa akin. Mag-isa ka na ngayon. Lin Ziyi. Lahat ito ay kasalanan mo. Hindi kita palalampasin. Hay, ang mukha kong ito ay perpekto mula sa lahat ng anggulo. Kaya naman nabibighani ang maraming babae. Makinig kayong lahat. Siya ay kay Lu Xiaofeng, ang makapangyarihan sa Jiang City. Kung may masasaktan pa siya, sisiguraduhin kong pagsisihan niyong mabuhay. Makapangyarihan ng Jiang City. Lu Xiaofeng. Kaya si Lu Xiaofeng na nakatakda kay Yiru Jiang, ang lalaking nasa harap ko. Ang pagpapakasal ni Yiru sa kanya ay talagang makatuwiran. At saka, mahal din ni Xiaofeng si Yiru, di ba? Bakit pa ba pupunta ang taong di dumadalo ng parties sa kanyang birthday banquet? Pero kung mahal mo si Yiru, bakit mo ako ginagalit? Hindi mo ba alam na gusto kita? Z, gising ka na pala. Umiiyak ka ba? Z, magkakaanak na tayo. Buntis ako. Magiging ama na ako. Ikaw naman ay magiging ina. Ang tatay ng anak ko ba ang simpleng si Lu Xiaofeng o si Lu Xiaofeng na negosyante? Ako si Lu Xiaofeng, ang negosyante. Pero ako pa rin ang simpleng Lu Xiaofeng. Walang pinagkaiba ang dalawang yan. Kung ikaw ang negosyanteng Lu Xiaofeng, dapat hiwalayan mo na ako at pakasalan si Jiang Yiru. Pero wala akong nararamdaman para sa kanya. Bakit ko siya pakakasalan? Kung ayaw mo sa kanya, kung wala kang pake sa kanya, bakit mo siya ginawang personal mong sekretarya? Kung wala siyang halaga sa'yo, bakit ka pupunta sa birthday party niya? Kung wala talaga kayong relasyon. Mr. Luo, kailangan pa ring magpa-reserve ng restaurant. Bauze, aba, hindi ba't? Laging nasa oras ka. Hindi naman palagi. O siya nga pala, Bauze. Ano nang ibig mong sabihin kanina tungkol sa pagreserba ng buong lugar? Sabi ni President Lu, kahapon pala birthday mo. Paano mo nalaman na kahapon birthday ko? Encantada, hindi mo ba naalala kung sino? Tinatawag mo pa rin akong engkantada? Ha. Naghihintay na ako ni nanay sa bahay. Magpatuloy kayong dalawa. Itong bracelet ay para sana sa iyong birthday regalo. Pero ngayon nasa hospital room tayo nagdidiwang.
Nagsisisi ka bang ibinigay mo sa akin? Hindi kailanman. Ito ay espesyal na ipinagawa para lamang sa'yo. Para sa akin, mukhang mahal ito ah. Nagsasabi ka ng mahal sa isang business tycoon. Pinagdududahan mo ba ang kakayahan ng asawa mo? Business tycoon. Kung ganoon, yung tycoon. Kapag may gustong bilhin, ibibili mo ba ako? Walang alinlangan. Sabihin mo lang ang ninanais ng puso mo, pero una, tawagin mong asawa ko para makuha mo ang pribilehyo. Mahal, huwag mong gagayahin ang masamang ugali ng pilyong ama mo. Z, bakit di ka nalang umuwi? Ngayong buntis ka na, nag-aalala ako sa kaligtasan mo. May kailangan pa ako kumpirmahin kay Inres Jayang. Nay. Hating gabi na. Saan ka pupunta? Di ka ba pupunta? Makita ang putang iyan na si Ziyi. Hindi pwede. Ziyi, gumaganda ba pakiramdam mo? Inres Jayang. Yung mga larawan niyang bata pa, pwede ko bang makita muli? Siyempre naman. Lagi kong daladala itong larawan. Bakit ngayon ko lang to nakita? Ang nanay ko pala'y lagi may dalang larawan ko. Paano ka nagkaroon ng birthmark? Mayroon na tong marka sa akin mula pagkabata. Imposible. Noong una, sinabi ni Zhang, ang mga marka sa bata ay kumukupas habang lumalaki. Ibig sabihin, siya ang tunay mong anak. Mukhang nalaman na nila, hindi ako ang tunay na Zhang. Kung ganun na nga, Lindsay, huwag mo akong sisihin kung ako'y magiging brutal. Inres Jayang. Naaalala mo ba noon? Nagtanong ako tungkol sa jade pendant. Yung pendant na iyon ay ninakaw pala sa akin noong bata ako. Sa ampunan, alam kong di ka maniniwala sa akin. Sa totoo lang, meron ka na ngayon. Magandang anak na babae. Habang ako ay isang pangit na baybe, ang samahan ninyo ni Jayangiru sa mga nakaraang taon ay hindi basta-basta mapuputol dahil sa akin. Hindi yan totoo. Hindi totoo. Kailangan ko lang ng panahon. Kahit hindi ko kadugo. Magkasama na kami. Sa mahabang panahon. Paano ko siya pakakawalan? Naiintindihan ko. Bigyan mo siya ng panahon. Mauunawaan din niya. Sige, ano to tungkol saan? Diretso na ako, kailangan ko ng mga bihasang tauhan. Para dakpin si Lindsay, anong makukuha ko dyan? Ipinapahiwatig mo bang ipapasa mo si Lu Xiaofeng sa akin? Kapag nawala si Lindsay, si Lu Xiaofeng ay mapapasayo na. Mga salita mo yan, pero paano mo dadalhin si Lindsay dito? Sobrang lakas niya. Hindi mo siya kakayanin. Hindi mo problema yan, may mga paraan ako. Akala mo karapat-dapat ka kay Xiaofeng, panaginip lang yan. Akin lang si Xiaofeng, ako ang tagapagmana ng Jiang. Sino ka? Hiro, bakit ganyan ang suot mo? Xiaonan, may sakit ang ate mo, nasa ibang ospital siya, sinundo kita para dalhin sa kanya. May sakit ang ate ko? Malubha ba? Malubha talaga, kaya nga ako nandito. Wala nang oras, tara na, halika. Teka. Walang sakit ang ate ko. Kahit may sakit siya, hindi kanya papupuntahin dito. Magsalita ka, ano balak mo? Ngayong alam mo na. Wala na akong choice. Xiaofeng, Anong meron? parang gusto ko ng lugaw. Pwede mo bang kuhanin ako? CJ, Xiaofeng. Ang daming nangyari nitong nakaraan. Pagod na ako. Ayoko nang maging pabigat pa. Wala kang sisihan kung di ko sinabi. Hoy mga malalaking tao. Sino ang umupa sa inyong hulihin ako? Naku po, tingnan nyo, mukhang mga tunay na. Professional to, di ba? Mali ba ako? Mahina't walang kalaban-laban akong babae. Bakit pa kayo dalawang bihasa? Ang ipadala para lang sakin. Boss, meron siyang katuturan. Sabi ko na nga ba, hindi dapat kunin tong trabaho. Payat na manok lang to. Bakit pa dalawa ang kailangan? Tumahimik ka. Pero boss, kahit papaano, nasa top 10 ako sa Jiangcheng ng mga bounty hunter. Pare, masisira ang reputasyon natin. Tumigil ka. Huwag nang magdaldal. Mukha na tayong mga bag ito. Naiintindihan mo? Mukhang alam ng boss na malakas ako. Kaya dalawang profesional ang umupa sa inyo. Ay si Jayangiru, di ba? Hoy, miss. Ang talino mo.
Pero hindi ka matutulungan ng talino mo. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Payo ko, makipagtulungan ka na lang ng tahimik. Magtipid ka ng lakas, gamitin mo laban sa tunay mong kaaway. Tumigil ka na sa pagdadakdak. Umusag ka, big bro. Magmaneho. Naghihintay sumuko, magmaneho. Xiaonan. Hindi masama. Grabe. Ginalaw niya si Big Bro sa Jiang Cheng. Ilang tao lang kaya gumalaw kay Big Bro. Kawili-wili. Pero tapos na ang laro. Ang labanan silang dalawa, mas malakas sila kaysa sa karamihan ng mga nangungunang fighter. Kahit sa lakas ko, hindi ko kaya silang talunin pareho. Huwag ka nang tumingin, hindi ka makakatakas ngayon. Akala mo ba, nagpipilm kami ng drama, dapat ba kami maghagis sa'yo ng props? Sa tingin mo ba, kami ay tanga? Tandaan mo, kasama pa rin namin ang kapatid mo. Lin Ziyi, hindi ba dapat ikaw ang dakila? Paano ka napahuli? Liu Yanan. Ikaw pa talaga? Wala akong ginawang masama sa'yo. Bakit ako lagi mong pinupuntirya? Bakit kinidnap mo kapatid ko? Ha ha ha, walang masamang hangarin. Mali ka ng buong buo. Nang ahas kang makipag-agawan sa akin sa lalaki. Ang lalaking iyon. Si Xiaofeng ba ang sinasabi mo? Tumahimik ka. Paano mo natawag siyang Xiaofeng? Huwag mong galawin kapatid ko. Lilinawin ko na. Hindi ka mamahalin ni Xiaofeng kailanman. Alam mo, noong araw, minahal ko na siya noon pa. Noong panahong iyon, nakatira ka pa sa liblib na bar. Para makilala siya, nagpakapagod ako sa martial arts para manalo sa pambansang paligsahan. Pero hindi ko inakala, pagkatapos ng lahat ng paghihirap, nang magkita kami ulit. Ikinukublikan niya saan man, nitingin ayaw niyang ibigay sa akin. Hindi ko maintindihan. Paano ako natalo sa katulad mo? Ayaw kong tanggapin ito. Tama na, Liu Yanan. Ang pag-ibig ay hindi labanan. Nangyari ito dahil sobra kang naging obsessed. Ipikit mo ang bibig. Nakakasuka ang mukha mo. Sino ka para mang-aral sa akin? Liu Yanan, kung ako lang ang ayaw mo. Harapin mo ako ng diretsahan. Pakawalan mo si Xiaonan. Pakawalan. Wala na sa kontrol ko yan ngayon. Ha ha ha. Hindi maganda, nasa pangan. Pakawalan mo si Xiaonan. Sa tingin mo talagang magagawa yun. Lin Ziyi. Ngayong araw, hindi kayo aalis ng kapatid mo ng buhay. Jiang Yiru. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Bakit? Dahil wala ka kundi isang tsinelas sa aking mga kamay, isang walang kwentang tao-tauhan. Akala mo ba talaga? Makatatakas ka sa akin, at magnakaw ng buhay ko. Anong ibig mong sabihin? Ang Jade Pendant, yaman ng Angkanjang, pati na si Lu Xiaofeng, lahat ng yan ay akin dapat, sa akin lang dapat ang mga yun. Ano? Nangako ka pagkatapos nito, ibibigay mo si Lu Xiaofeng sa akin. Anong ginagawa ninyong dalawa? Huwag ninyong kalimutan, ako ang nagbayad sa inyo. Paumanhin, Miss Leo. Mas maganda ang alok ni Miss Jiang, kaysa sa alok mo. Akala mo ba wala ako? Kapangyarihan kung wala sila. Tandaan mo ito, ako si Liu Yanan, kampiyon ng Sanda. Ang lakas ng loob mo. Ganon-ganon na lang ang pagkamatay. Kampiyon ng bansa, ha? Kawawa ka naman, Array, ha ha ha. Madali ka lang palang mamatay, pambansang Sunday champion ka pa naman. Katawa-tawa ka, ha ha ha. Saan tayo natigil? Wala nang saysay ngayon. Ikaw pala ang tunay na tagapagmana. Nasa akin ka pa rin. Mahal ka ni Lu Xiaofeng, ano naman? Pag wala ka na, malilimutan ka na niya. Ha ha ha. Kaya, mamatay ka na. Xiaonan. Huwag mo akong iwan, Xiaonan. Xiaonan, ikaw na lang ang meron ako. Ate, huwag kang umiyak. Patanjin nga. Nangiti mo isang huling beses. Xiaonan. Huwag kang matulog, Xiaonan. Xiaonan. Xiaonan, makakalagpas ka rin, Xiaonan. Oh, di ba't ang perpektong kapatid, may iyak na yata ako. Jiang Yiru. Papatayin kita. Sumulong ka pa, at isasama ko kayong lahat sa nagliliyab na impyernong ito. Boss, ang mga babaeng ito'y baliw. Umalis na tayo sa trabahong to. Umalis na lang tayo. 3 baliw na babae sa isang lugar.
Kung ipagpapatuloy nyo yung asal na yan, ay dadrag ko kayo sa mga pulis. Boss, harapin ang galit niya. Mas gugustuhin ko pang sumuko, umalis. Walang gagalaw. Z. Huwag kang magpadalos-dalos. Huwag mong gawin to. Hindi ito sulit. Xiaofeng. Patay na si Xiaonan. Si Iro ang pumatay sa kanya. Alam ko, pero ang pagpatay sa kanya ay hindi magbabalik sa kanya sa buhay. Gusto mo bang ang ating anak ay isilang na walang ina? Anak. Ang ating anak. Ang ating anak. Z. Ang sanggol. Magkakaroon ka ng anak. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Jiang. Asawa ng business titan na si Lu Xiaofeng. Ha ha ha. Ako to. Si Lin Ziyi, tagapagmana ng pamilyang Jiang, ay bagong direktor ng Jiang Corporation. Nakipag-alyansa kay Lu Xiaofeng, hari ng negosyo sa Jiangcheng. Nagkunwaring manaheng si Jiang Yiru, kumpirmadong may kasalanang pagpatay. Asawa. Ang pang-araw-araw mong prutas. Ah, Masarap ba? Okay ba? Eldenet. Sakto lang. Relax, nagbibiro lang ako. Mas masarap lahat kapag galing sa... Talaga? Esan, Bakit ka kuminisi? para kang gintong isdang ng lalaway. Anong isda? Goldfish. Isdang naghahalikan. Goldfish talaga. Isdang naghahalikan. Gold ang sinabi ko. Alin ba talaga? Goldfish o naghahalikan? Ngayon na. Gusto ko lang mahagan ang asawa ko.